Itong San Miguel Beerman daw at Blackwater Bossing ay nagkakaroon ng diskusyon dahil ito si Christian David ay isa daw doon sa mga players ngayon na nagre-request na ng trade. Actually, dalawang teams yung interesado dito kay David, no? Itong San Miguel at itong Converge Fiber Xers. At pinag-aaralan daw ng Blackwater Bossing kung aling offer sa dalawa ang kanilang kukunin. Sa ngayon kasi mukhang itong Christian David daw, no? Kahit sino doon sa dalawa, Converge o SMB ay okay siya. Pero mukhang ang nagiging problema dito yung offer, no? Dahil ibibigay daw ng Converge Fiber Access para dito kay Christian David ay itong si Jonel Policarpio. Samantala naman, itong San Miguel Beer daw, ang kinokonsidera na ibigay dyan ay si Andreas Cahilig at isang first round draft pick. So pinag-aaralan pa raw ng Blackwater kung alin yung mas maganda dyan. Kasi kung titignan natin, no, si Jonel Policarpio, rookie pa lang yan, pero mataas yung potential niyan. So yan yung maganda doon sa offer ng Converge. Ito namang San Miguel, i-offer itong si Cahilig na veterano na, pero isasama nila yung first round draft pick nila. At ang Converge Fiber Xers, walang first round draft pick ngayon. So yan naman yung pinag-iisipan ng mabuti. Kaya itong management ng Converge na mimili kung alin dito yung kanilang tatanggapin. Sa panig ng San Miguel, upgrade talaga kung makakakuha nila to si Christian David. Dahil isa yan dito sa mga tinatawag na mga malaki ang potential na PBA players. Kinakailangan lamang talaga na malagay siya doon sa team kung saan lalabas yung kanyang laro. At hindi dapat mamroblema sa playing time to si David. Dahil sigurado naman na magagamit yan nitong si Coach Leo Austria dahil yung estilo ng laro ni David parang si Arwin Santos at yan talaga yung hinahanap ngayon nitong San Miguel Beerman. Kaya sigurado na itong si Christian David magiging isa yan dito sa aabangan natin kung mapupunta nga siya dito sa San Miguel dahil in fairness yung Converge Fiber Xers matindi rin yung offer na binibigay nila. Ito namang Titan Ultra kahit hindi na natuloy yung trade nila dito sa Katropa ay meron pa rin doon silang ibang moves na binabalak ngayon. At mukhang ang tinitignan daw nitong Titan Ultra ay trade naman itong si Jeyo Ambohot papunta naman daw sa Meralco Bolts. Dahil itong Meralco Bolts isa pang team yan na gustong mag-acquire ng mga panibagong players, particular na yung mga big men. Si Jeyo Ambohot daw ay willing i-trade itong Titan Ultra sa Meralco at ang magiging kapalit naman yan ay 2 second round draft pick. Kaya nga itong Meralco ngayon ay pinag-iisipang mabuti yan. Kasi itong draft pick na iti-trade nila ay para sa darating na draft at dun pa sa susunod. So mawawala sila ng second round draft pick ng 2 sunod na seasons. Yun nga lang si Ambohot naman maganda yan maglaro. 6'8 yan, may 3-point shot. At syempre, bihira ka makahanap ng 6'8 player ngayon at yung mga ganyang klaseng laro talaga ay fit na fit dito sa pinapatakbong system ni Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo sa koponan ng Meralco Bolts. Kaya medyo nagiging masinsinan yung usapan ng dalawang panig. Itong si Ambohot ay isa doon sa mga players talaga na sinasabi na karamihan na hindi pa nare-reach yung kanyang potential dahil nga hindi pa siya nalalagay doon sa team na mabibigyan siya talaga ng minuto. Kaya nga sigurado ako na ito si Jeyo Ambohot kapag yan napunta dito sa lineup ng Meralco Bolts ay dyan siya talagang lalabas yung kanyang laro. Yun nga lang, itong Titan Ultra naman alam natin hindi yan basta-basta pumapayag sa mga trades. Kaya nga kinakailangan talagang ibigay yung 2 second round draft pick na kanilang hinihingi. Ngayon, dito namang Meralco Bolts kung hindi papayag dyan, sa tingin ko yung Titan Ultra hahanap ng ibang team na papayag makipag-trade para dito kay Jeyo Ambohot. At iyan sigurado yung nakikita natin na gagawin nitong San Miguel, nitong kopona naman nitong Titan Ultra kung sakaling hindi sila magkaroon ng kasunduan dito sa Meralco Bolts.